news. Bad news. Bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Happy weekend! Oy, Monday na naman. Good afternoon mga ka-ATM. Ako po si Maan Macapagal. Oh, di ba? Kanina may anunsyo na yung isang oil company. Mukhang increase Increase talaga. Kasi yung diesel, ang estimate, parang either bababa ng mahigit piso o tataas ng 84 centavos per liter. Ang anunsyo, tataas ng 84 centavos per liter. Kailan yan? Simula bukas ng alas 6. Oo nga. Ay, kumusta naman ang panahon sa inyong lugar? Kasi kanina, di ba, sobrang dilim. Dito sa QC, ha, kung sa kinalalagyan namin, di ba, bumusang napakalakas na ulan. Tapos ngayon naman, tirik ang araw. Init ulan. Ayan, kaya maraming may sakit. Kaya nga. Pero ngayon linggo daw ay magiging maulan ang ating panahon. Kasi nga hahatakin yung habagat ng LPA. Pero ito'y may abiso na rin ng Pag-asa na may mga ilang lugar na posibleng makaranas ng heavy rainfall. Ayun na nga. Kaya Kasama ba ang nagbigay Metro na. Manila? Hindi mo kang sa Visayas tsaka Southern Luzon yung merong rainfall advisory. Kung kaya't sa mga darating na araw ay asahan. Hindi pa kasi dineklarang bagyo itong low pressure area. Kasi mahina pa yung taglay niya nga lakas ng hangin. So kapag ito'y lumakas, magiging isa na siyang ganap na bagyo. Baka in the coming days pa, sabi ng Pag-asa. Pero papangalan ng Henry H na tayo Diaz. ngayon. Ito'y papangalan ng Henry. At Yan na si Gardo, no? yung si Gardo yung nakaraan pero hindi ibig sabihin kasi na, dahil ito'y hindi bagyo, ito'y hindi magdadala ng pag-ulan. Dahil pag-iibayuhin niya, palalakasin niya yung habagat, hahatakin niya, kaya magdadala pa rin ng mga pag-ulan dyan sa western section ng ating bansa. Kaya pero kahit sa ingat-ingat pa Metro rin. Manila ay magdala pa rin kayo ng pananggalang sa ulan, di ba? Oo, lalo na't itong mga naranasan kapareho kanina, yung biglang buhos ng ulan, ito yung mga isolated rain showers. Correct. At yung mga panandaliang yon na malakas, nako, ito yung flash flood, nagdudulot ng flash flood, yung biglaang pagbaha. Pero agad ding humuhupa. Kaya lang, di ba minsan, kung rush hour yan, at biglang bumaha, ayon. Pero Traffic. kung sa kabila ng mga usaping ganyan, dahil nga tag-ulan na, ito ang House Prosecution Panel, ay meron din silang bit-bit na dagdag na bagong mga kasangga. Ayan. Kasi nga kanina ay pinangalanan yung mga dagdag na abogado.
Apat yan, di ba? At meron pong... Second batch. Ito yung second batch. ito yung second batch. Okay. At meron ng tagapagsalita, may dagdag na tagapagsalita. Ilan na? Ang House Prosecution Ilan na Panel. bale? Parang dalawa na. Dalawa Parang, na. Actually, kasi yung mga ibang miyembro rin ng House Prosecution Panel Oo. ay pwede rin magsalita. Eh, yun na nga. Kasi, di ba, halos araw-araw nga yung kanilang press conference. Kanina, humarap si Representative Laila De Lima ng ML Party List. Yes. Si ano pa ba? Sino Si, pa? si Attorney Chel Jokno. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Eh, pwede rin magsalita. Pero kasi, ito hindi pa kasi nagsisimula yung mismong impeachment trial. Yes. At kapag nagsalita ito, malamang magiging busy na sila lahat. So, sino-sino ba yung pwede natin kausapin? Isa na dyan, si dating 2nd District Representative ng Surigao del Norte, si dati pong Congressman Robert Ace Barbers na makakasama natin sa linya ng telepono. Magandang hapon po, Kong Ace. Good Hello, afternoon. magandang hapon, Sandro and Maan. Magandang hapon po sa mga kababayan. Congrats bang matatawag yon, Kong? Dagdag trabaho ito. pero Dagdag ito ay trabaho. Tama ba? Sa bayan, ika nga. Impeachment advisor din at the same Yes, time. that is correct. Mm-mm. Yes, impeachment advisor and one of the spokes Oo. ng House impeachment trial spokes. Bale. Okay, particularly ano po yung inyong magiging ambag dito po sa House Prosecution Panel and syempre sa nalalapit na trial ni VP Sara? Well, isa rin tayo doon sa mga napiling tagapagsalita no sa House prosecution team. Ang sa ganun mabigyan ng clarity o liwanag at maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ba itong proseso ng impeachment. Alam po ng marami na ito ay isang mandato ng ating saligang batas at dapat ito ay maintindihan no, ng ating bawat Pilipino, lalong-lalo na po yung mga Pilipino na hindi masyado pong nakakaintindi ng ano ang mga provisions ng ating saligang batas. So, we will try our best no na ipaliwanag ang prosesong ito at paliwanag din sa ating taong bayan na ito ay mahalagang mandato ng ating mga lingkod bayan dito sa Senado at sa lower house para ipaliwanag sa kanila itong prosesong ito. Pero sa panahon nga po ng fake news, hindi po kaya mas lalong gumulo kung maraming pwedeng magsalita, Kong Ace? Yun ang maganda dito no? Dahil mas marami kami nagsasalita, mas marami maaring magpaliwanag no sa ating mga kababayan Sandro. Kung ano ba yung katotohanan dahil ito pong mandato ng House Trial Spokes or spokespersons bukod sa pagpapaliwanag ng proseso ng impeachment at ano ang mga nangyayari during the impeachment trial o during sa panahon ng paglilitis, ipapaliwanag din po dyan kung ano po yung totoo. Dahil marami po, we are certain na maraming lalabas na mga fake news no pagka nag-umpisa na itong trial. So hindi ba lilimitahan din yung pagsasalita ng ibang House panel members and dahil andyan na nga po kayo as a spokesperson? Well, hindi naman. Bawat isa sa mga spokes o spokespersons ay may kanya-kanyang topic na maaaring maipaliwanag no para sa para maintindihan po ng ating mga kababayan. Pero ang pinaka-importante dito ay isa lang yung aming layunin, isa lang yung aming naratibo nang sa ganun mas maintindihan ng ating mga kababayan itong prosesong ito. Si Kong Barbers dati ay nag-head yan, di ba, ng Quadcom. Oo. So, ito yung mga, di ba, tinalakay yung EJK before, Pogo, tama ba ako, Kong Barbers? So, paano nyo matutulungan itong mga kasamahan sa Kamara? No, sa mga naging karanasan nyo sa paghawak ng mga high profile no na mga investigation lalo sa Quadcom. Well, ang masasabi ko dito sa atin dahil ito po ay nasa Senado na, ito po ay proseso ng paglilitis. At dahil proseso ito ng paglilitis, mas malaking advantage no doon sa mga membro ng prosecution dahil po sila ay mga abogado at sanay po ito sa
sa litigation. Kami naman po na nasa sumusuporta sa likod nitong prosecution team, kami po ay may mandato na ipaliwanag, no? Ano ba yung ebidensyang ipinakita? Ano ba yung kahalagaan nito sa ating mga kababayan? Ano ba ang punto de vista ng mga miyembro ng prosecution panel sa pagpipresenta ng mga witnesses o ng mga ebidensya? At nga pala, ang natapos nitong si Kong Ace ay political science mula sa DLSU. So pwede pala rin kayo maging political analyst, Kong Ace, ano? Well, I am a political science economics graduate. I took up my master's in UP sa National College of Public Administration and Governance. So yun po yung ating konting experience at bukod po dyan, tayo po naging isang gobernador sa aming probinsya. At I am a 6-term congressman din, no? Nag-represent ng distrito na nire-represent ko, no? Itong 2nd district ng Surigao del Norte. Oo. Kung kanina inununsyo, no, ni ML Party List Representative Laila de Lima yung karagdagang 4 na private lawyers. Bakit sangkaterba na Kong Ace itong private lawyers na tumutulong ngayon sa House Prosecution Panel? Ano po yung kanila magiging ambag naman? Well, mas magandang marami pong nagtutulong-tulong, no, para maging successful itong paglilitis na gagawin sa impeachment court, no. Unang-una, wala naman pong prohibition, no, sa rules of procedure in impeachment proceedings na nililimit yung number ng abogado na maaaring tumulong, no, lalong-lalo na yung private prosecutors. Nung panahon ng isang impeachment sa dating Chief Justice, kung di ako nagkakamali, mahigit 15 yata ang kanilang private prosecutors at of course 11 ang prosecutors ng House of Representatives. So mas maganda siguro na mas maraming pananaw, mas maraming ideya, and ika nga, di ba, 2 heads are better than 1, sabi nga nila. So I guess this is the primary reason ba't meron tayong mga abogadong gustong tumulong. And mind you, Maan and Sandro, ito po ay volunteers, ha? Ito po sila ay pro bono. Ika nga, sila po ay nagbo-volunteer ng kanilang expertise dahil pagod na rin po sila sa issue ng kawalan ng accountability, kawalan ng pagrespeto sa rule of law, kawalan ng pagrespeto sa proseso ng ating accountability mechanism sa ating saligang batas. So I guess this is the objective of these private prosecutors who wanted to join. Pero kung sa tingin nyo, total may mga schedule, ano, yung kung kailan isasagawa yung mga trial. Sa tingin nyo po, kung nararapat lang para sa prosecution na after ng isang trial day, baka po pwedeng magkaroon ng paghimay ang maybe somebody from the prosecution para i-explain sa taong bayan kung ano yung nangyari for the trial. Kasi nga, napansin natin noong hindi isinapubliko itong pre-trial, naku, ang daming lumabas na chismis, kesyo may nilamon daw, kesyo may ginto, ganyan. Sa May tingin nyo, nilampaso. may nilampaso, may ganito, ganyan, kesyo di daw umubra. Pero kung hindi po ba sa tingin nyo nararapat lang na yung prosecution din mismo magkaroon na ng press conference after each trial to explain nga kung ano yung nangyari dun sa nangyari within the day? Yun ba talaga ang plano nyo yun, sir? Well, meron tayong mga legal spokesperson din na magpapaliwanag o i-implement ng isang sinasabi naming explainer, no, para sa taong bayan. And in fact, we are also thinking na itong mga explainers na ito, halimbawa, nagkaroon ng yung day 1 of the trial, no, meron na ipresentang witness o ebidensya, pinapaliwanag po yan sa publiko sa either sa sa social media, or of course, we will probably call for a press conference so that mapaliwanag din kung ano yung
nangyari nung araw na yon at nang sa ganun maintindihan ng ating mga kababayan na sumusubaybay dito sa trial na ito. Pero kasi ang plano nyo, sir, parang kada kada tapos ng trial day. Trial day. Pero paano nyo babalansehin yung dapat na ilabas sa public para hindi maging subjudice, 'di ba? Yung mga ganun Yes, that's correct. May mga impormasyon lang na hindi pa pwedeng ilabas sa public. Yes, maliwanag naman po sa ating mga House Trial spokespersons na hindi po tayo pwedeng mag-discuss ng tungkol sa merito ng kaso. No? Although ito naman, after ipaliwanag o mailabas ang ebidensya at ang witness ay na-cross-examine, maaari pong magsalita ang ating mga House Trial spokespersons sa nangyari, no? Kung ano yung kanilang opinion tungkol dun sa nangyari, ano ba yung kahalagahan nitong pagpapakita ng ebidensyang ito at ano ang kahalagahan ng testimonya ng witness at yung kanyang mga sagot dun sa cross-examination ng ating mga prosecutors. So, ito hanggat maaari maipapaliwanag namin, ika nga malilimanize. In fact, we're also thinking, Maan and Sandro, no, na i-regionalize din natin ito. No? Mas magandang naintindihan din ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao in their own dialects. Kung maaari, we will try our best to come up with that plan, Maan and Sandro. O yung paggamit ng Filipino, wikang Filipino sa trial, pabor kayo doon? So paano natin yung ibang dialect? At saka kung yung yung kung paano magsalita yung mga Gen Z, kasi si Kong Renico, parang feeling ko, kaya niyang itawid ang de is lulu at ba is leo kapag pinag-uusapan na yung mga ganyan topic. Yeah, maring magawa din natin yan dito na siguro sa digital media or social media na nating ipapaliwanag yan. Kung saan marami sa ating Gen Z at mga millennials ay talagang aktibong nagpa-participate dito, no? Tama, no? We will try our best, no, na ipaliwanag ito sa Tagalog na kung saan ay naiintindihan ng ating mga kababayan. At of course, we will also try our best to get some people na makakapag-explain, no, in the different dialects, no. Maaring may Bisaya, may Ilocano, may Waray, may Kapampangan, may Pangasinense, etc., etc. So, we will try our best to come up with that. No? Yan pinag-uusapan pa po namin sa communications team. Oo, Kong, di ba? Tsaka sign language para naman yun, doon medyo sa mga... madali yun, tsaka ano na rin yun parang pwedeng sabay. Alam mo yun, parang sa mga newscast, di ba? Para merong yung mga PWDs nating nanonood. Oo. Kong, nasabi rin sa pagtaya ni Senate Secretary Renato Bantug, possible daw na umabot ng 7 months ang trial. So kasi 'di ba ang target hanggang September lang, 'di ba? Magkakaroon na ng hatol. Well, I think mag-iiba siguro because according sa kay Attorney Ray Bantug, ito ay estimate nila, no? Ganun din naman ang estimate ni Senate President Win Gatchalian, no? But of course, as the trial moves on, magbabago yung schedule because there might be some changes dun sa presentation ng witnesses, presentation ng evidence, at maaaring umikse o maaaring humaba ito. So these are all estimates. Of course, the prosecution would always try our best to shorten it kasi marami pa hong trabaho ang ating Kongreso at ating Senado na hindi naman sana mabinbin na dito lang sa usapin ng impeachment na ito. No? Although ito ay isa sa pinakamahalagang mandato ng mga senador at ating miyembro sa mababang kapulungan dahil ito po ay nakasaad sa ating saligang batas. Oo. Pwede ba, meron ba kayong plano na kung ilan ang tatawaging witnesses? Kasi para makarami, halimbawa, kaya ba yan ng 3, 2 lang ba? O depende yan, sir? Siguro, we will have to wait for the results of the pre-trial conference. No? Gagawa yata ang ating clerk of court ng pre-trial order. At doon po masasaad kung ilang
witnesses, paano, anong araw ang trial, anong oras mag-umpisa, and all those things, no, na magkakaroon kibale ng parang rules, ayan. Pinaghahandaan nyo ba yung kung sakaling may mga legal moves, no, na hindi pa man mag-uumpisa ang paglilitis o habang nililitis ay may tangka ng pigilan ito? Sir. Well, yes, of course, no, at pinaghahandaan niya ng ating prosecution team, no. In fact, dun sa reply ng ating ikalawang Pangulo, si Vice President Sara Duterte, they still insist on the procedural and the constitutional issue on the articles of impeachment. No? Sabi nila, meron daw procedural defects ito. At ito naman, hindi naman didesisyonan ito ng clerk of court. Ito ang impeachment court ang mag-decide dito sa mga puntong ito. Kaya let's see how it goes na pag-umpisa ng ating trial. Alright, sige. Partner, may tanong ka pa ba? Na added Hindi kasi, questions ka pa? natanong din kasi kung alin daw ang pinakamalakas sa mga articles sa impeachment. Pero nasabi na rin ni Kong De Lima na lahat yan may each ay May strengths. Oo, may lakas yan, may tibay yan. So, pero tama ba yun, Kong, na makumbinsi mo sa isa o dalawa na raw na articles of impeachment, pwede nang ihinto ang trial? Yes, kasi nangyari, if you remember, during the Corona impeachment trial, after 2 articles of impeachment presented before the impeachment court, and huminto na po sila at sila po yung nagkabotohan na. No? Siguro, again, no, this is going to be a strategy and we don't want to reveal the strategy of the prosecution team at the moment. I guess, pag nakita natin kung ano yung takbo ng ating trial, dun siguro natin maaaninag, ika nga, o magkakaroon tayo ng hint, no, kung ano yung maaaring estratehiya na gawin ng ating prosecution team. So, ibig sabihin, yung unang dalawa, ay kung malakas yun, doon kayo mag-uumpisa. Kong. Yes. In fact, hindi nga kailangan i-present yung lahat ng articles. Kung naniniwala ang ating prosecution team na sa unang artikulo pa lang, ito ay mabigat ang ebidensyang ipinakita at they can already secure a conviction among the senator judges. I think the wisest thing to do for the prosecution team is to rest their case at pagbotohan ito. Ay, mabilis na kapag ganun. Oo. At saka nga pala, itong si Kong Is, ay isa to sa mga original na Spice Boys sa Kongreso. At yung legacy yan, may nakakaalala pa ba? Anong circa daw yun? Basta yung Spice Girls, kaya sumikat yun. Yun yung panahon din ng Spice Girls. Palagay ko kayong dalawa ni Maan ay nasa high school pa. At ang legasiya ng Spice... Sinasayaw na kaya ni Sandro yung Hindi yung ang legasiya nga ng Spice Boys na yan sa Kongreso. Sila yung naghabla, no? Isa yan sa mga nagsimula nitong ang impeachment laban kay dating Pangulong Erap Estrada. Oy, pero kung may kasama kayo dun dati. Anyari? Huwag na natin kasama niyan, Kong. Maraming salamat, Kong Is. Oo. Hello? Yes. Ayan, tuloy na Shopee. Tuloy, maraming salamat, Kong Ace. Naputol. Oo nga Oo, kumusta daw yung mga Spice Boys? Maraming salamat, Mabuti naman. Ay, si Kong Migs. Ngayon, senador na rin, di ba? Andun din siya. Basta yan na yun. Maraming salamat, Kong Ace. Salamat! Okay, salamat din ng marami sa inyo, Sandro and Maan, and more power sa inyong program. Thank Yan you. po si dating Congressman Robert Ace Barbers ng ikalawang distrito ng Surigao del Norte at tumatayo rin pong tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Ano oras naman? Ang oras, 4 na minuto bago ang alas 5 ng hapon. Mula sa usaping Spice Boys,
Ito naman, ito pwede itong Spice maging... Girls? Oo, ito pwede itong maging miyembro ng Spice Girls. Eh. Ah. Ito nga, tapos... Kala ko, ano na to, Blackpink na to eh. At pwede rin niyang dahil nagsusulong din yan ng mga gender equality, ganyan, women's rights, ganyan. Makakasama po natin sa linya ng telepono ang profesor po ng UP Department of Women and Development Studies. Pag-uusapan natin ngayon dahil nga may bantay Senado. Syempre, paano naman kaya yung pagtutulak ng women agenda dyan sa usapin na yan? Lalo na't ang ini-impeach ay babae, ang pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Makakasama po natin sa linya ng telepono si Professor Sabrina Gacad. Magandang hapon, Prof. Ina. Good afternoon. Magandang hapon. Makulay na hapon, Sandra and Maan. Oo. So, tama ba? Spice Girls? Naabutan mo ba yun? Sino ka doon? Generation kayong Spice Girls. Sino ka doon? Sinong favorite Sino mo? ka doon? Sino ka Ito doon? ko si Victoria Spice nung time Si na Posh yun. Spice. Posh, oo. Si Posh Spice, yes. Diba? Oo, di ba? Nung time na yun. Alam pa ba natin dyan? Tayo na lang nagkakaintindihan. I know. Oo nga, itong may Genzennial Tour. Ano ba to? Ano ba tong Yes. Genzennial Tour na ito, Prof. Ina? Etong Genzennial Tour ay hindi tour ng Spice Girls. Ito ay tour sa iba't ibang universities. Ang nag-organize nito ay Team Pinas. At ang audience at participants ng Genzennial Tour ay young people. So ito yung mga kabataan, Gen Z at millennials na, kumbaga sabi nga namin kanina, hawak ko ang vote dahil inaasahan natin ito ang pinakamalaking grupo na buboto sa paparating na eleksyon. So, ang Genzennial Tour ngayon ay nasa bahay ng alumni sa UP. At we have 400 youth participants. Gaano kahirap makipag-usap? Kasi minsan kausap mo sila, yung mga batang yan, pero naka-cellphone. Correct. Mm-mm. Oo, para makipag-usap, marami tayong ginagamit na tool. So, katulad nga nung program today, meron kaming stars. One sila na umiilaw. So, pag pinindot mo yung ilaw, you can raise your star. You can dance with your star. Kumbaga, pinapakita mo ang iyong presence sa pamamagitan nga ng emojis, di ba? Kasi tumatawid tayo from their online lives, their very intricate online dynamics, papunta doon sa pagsamasamahin natin sila sa isang lugar para sila rin mismo ay makapag-usap tungkol sa mga mabibigat na issue ng lipunan. Yes. At kumusta ang response? At gulat ka rin ba na mulat din sila sa mga pampulitikang issue sa bansa? Oo, nakakabilib. Kasi una, lahat sila, malinaw para sa kanila na deserve ni VP Sara ang paglilitis sa impeachment. Tapos hindi lang kasi impeachment ang pinag-usapan dito sa Genzennial Tour, napag-usapan din ng West Philippine Sea. So yung issue ng autonomy, yung issue ng sino ba ang may-ari ng West Philippine Sea at sino ang mga tao sa politika, sino ang mga tao sa pamahalaan na parang gusto na itong bitawan at kaninong interest ngayon ang kanilang isinusulong. And then we also had conversations about paano tayo bubuo ng mga communities, youth-led communities para makilahok, makigulo, makialam sa iba't ibang mga political at social issues na mahalaga para sa kabataan ngayon. Pero syempre, mamaya-maya, isa-isahin din natin, Prof. Ina, kung sino ba yung mga speakers at ano yung mga naibahagi na nila so far dyan sa Genzennial Tour sa bahay ng alumni. Pero we'll put you on hold. Sit back and relax, Ina. Dyan ka lang muna dahil magbibigay daan na kami sa ilang mga paalala. Ano oras na, Miss Beautiful mo? Ang oras, 5:00 ng hapon. Anong take mo? Balikan na natin si Prof. Ina. Magandang hapon po ulit, Prof. Ina. AKA, Posh Spice. Posh Spice. Ang Posh Spice ng UP Diliman. Magandang hapon po ulit, Prof. Ina. I accept. Magandang hapon ulit, Sandra and Maan at sa lahat ng taga-pakinig ng Anong Take Mo. Ayun. Yun nga, sino-sino ba mga speakers ngayong hapon dyan sa Yes. Genzennial Tour? So
kanina sa issue ng West Philippine Sea at foreign malign influence, ang tagapagsalita ay si dalawang professor, no? Si Professor Sherwin Ona at saka si Professor Ranjit Rai. Sa usapin naman ng how do we build communities, ang ako at si Prof. Jules ng Maginhawa Food Community ang nakapagsalita. And of course, dun sa dulo, sa issue ng impeachment at Bantay Senado, ang ating mga tagapagsalita ay si Cleve Arguelles at si Attorney Dino. Ganda nung nakita mo yung no? Akala ko partner, no? concert. Parang pang K-pop, Yes. no? Akala ko kumakanta si Prof. Hindi na. Kasayaw na lang ako. Oo, sayaw. Ay, Yung talent ko na limit sa movement. Oo. Ay, pareho tayo. So itong mga Oo. light stick pala, Prof. Ina, ito'y parang iba-iba yung kulay. Pamigay na ba yan? Libre ba yan? Yes, pamigayan, iba-ibang kulay. Kumbaga sinisimbolo na nasa kanila ang ilaw, nasa kanila ang possibilities at inspiration para sa future. So, pag labas nila mula dito, maalala rin nila na mayroon pang ibang mga kabataang may daladalang ganitong light stick at ganitong kapangyarihan. Kala ko nung lumabas si Cleve, biglang nagtayuan. Naging pula. Pero Prof, ano yung napansin mo, anong pinakamahalaga para sa mga kabataang ito? Base sa mga sentimiento nila na lumabas, no? Kanina. Alam mo, nakakabilib talaga yung desire nila makilahok. Napakaraming mga tanong sa ang gagawin para labanan ng disinformation. Ano ang pwedeng gawin ng mga kabataan? O ano ang pwedeng gawin ng mga kabataan para magsulong ng iba't iba nilang advocacies? Paano ang engagement sa adults? Paano ang engagement sa politika? Kung mukhang maliliit na tao sila kasi kabataan pa lang naman sila, diba? So, hindi lang din dun sa question ng paano makilahok, pero yung quality ng pakikilahok, yung quality ng discernment, nakakabilib talaga kasi yung sense nila ng ano ang itsura ng bukas, malinaw. Yung values nila, ano ang tama at maling gawain, malinaw rin. In fact, masaya din kasi may pa-joke moments. Yung merienda ng kabataan natin dito ay partly chichirya, so may oishi, may piatos, may mango juice. Baka may natira ka pa Tapos, dyan, alam mo, Prof. na-connect na nila. Bakit mango Oo. juice? Bakit mango juice, Prof. Ina? Para kay Miggy Mango sa ating confidential fund. Oo. Pero Oo, na may isa sa mga schedule. articles Yes, of may mga next impeachment. schedule ba kayo ng roadshow? Ng Janzenial Yes. Tour? Kailan yung mga susunod? Or saan? Hindi ko alam yung exact dates, pero alam ko in July, Janzenial Tour will be in La Union. Wow. Tapos sa mga darating na linggo, may iba pang naka-schedule. Kailangan ko lang i-double check yung schedule. Parang But yung next immediate ay La Union. Oo. Parang I think may Visayas Sasama din. daw si Sandro. Ina, parang gusto ko na rin with due respect dyan sa LU, no? Parang maganda. I think magandang idea yan. Oo. Sabay mo na yung Lalo na papasok na rin yung surf season. Oo nga. Ay, i-propose natin yan. Nakikinig naman sila. Nagparinig sa radyo. Ay, di, pero Imagine ka na. pero yun nga, Prof. Ina, ito bang isasagawang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo at isang babae bilang professor ng Women and Development Studies sa UP Diliman, ito ba'y ano yung pagtimbang doon sa impeachment? At naalala rin natin kasi hindi lang siya yung kauna-unahang babaeng opisyal ng gobyerno na inihabla ng impeachment o sinampahan ng impeachment complaint. Ano yung pagtimbang doon? Oo. Alam mo, yung usapin kasi ng gender equality, diba? Sa isang banda, ang usapin na ito, binibilang niya ilan na ba ang mga kababaihan sa matataas na level ng pamahalaan, diba? At nakailang presidente, 3 na tayo, dalawang presidente, 2 VP, or technically 3 kasi si GMA din pala nagsimulang VP. Pero kumbaga, ang issue ng gender equality ay hindi lamang dun sa ilan ang bilang ng mga kababaihan sa positions of power. Ang question din ng gender equality ay ano ang gamit or ano ang paraan ng paggamit ng kapangyarihan ng mga kababaihan hindi talaga sa ganitong mga posisyon.
So ang concerning dito sa behavior ni VP Sara, 'di ba? At nakikita natin doon sa articles of impeachment, there is a lot of questionable decisions in terms of saan mapupunta ang pera ng taong bayan. Lalo na kung ang pera ay inaasahan natin, for example, doon sa DepEd, sa gitna ng isang education crisis. Ang question doon ay, priority mo ba ang kapakanan ng mga mag-aaral, ang kapakanan ng taong bayan, o priority mo ang pansariling interes? Diba? Siyempre, ang isa pang issue ay gaano ka ka-truthful, gaano ka ka-honest doon sa paglilingkod bayan mo. At dito natin makikita, maliban dun sa paggamit niya ng confidential funds, meron siyang unexplained wealth. At dito, in terms of yung honor, in terms of yung integrity, babalik din dun sa question ng, so ba't hindi mo maipaliwanag ngayon itong difference ng mga pera na pumasok at lumabas sa inyong bank account at yung kawalan mo ng cash na declaration, dun lang mismo sa SALN mo. So yung ganitong ideas ng duty and honor ay nawawala. At gusto ko lang din sabihin kasi in cases where women occupy power, alam mo yung usually ang mga kababaihan will have to go through so much scrutiny, so much chismis and restrictions, may tinatawag ng glass ceiling bago sila umabot sa level ng kapangyarihan. And alam natin for Sara Duterte, nakinabang siya sa pagiging Duterte, nakinabang siya doon sa political name, at nakinabang siya doon sa legacy din nung tatay niya, na hindi rin naman niya kinriticize at in fact, sinuportahan at express niya herself. So sa ganitong pagkakataon, hindi talaga natin makikita na si Sara Duterte represent women who are concerned about equal sharing of power. Mula doon sa mayayaman at makapangyarihan, the idea is to redistribute resources, the idea is to redistribute power para mag-benefit yung maliliit na tao, yung mga ordinaryong mamamayan. And alam natin, hindi niya yun ginagawa. And that is, kumbaga, the qualitative reading, di ba? Maliban dun sa bilang ng mga kababaihan, ano ang quality ng leadership na ipinapakita nila? Kasi kung ang quality ng leadership na ipinapakita nila ay patungo pa rin sa authoritarian tendencies, patungo pa rin sa pagsisinungaling at pagnanakaw, excuse me na lang po dun sa mga umuwi na rin at this time, hindi natin masasabing nagsusulong talaga siya ng karapatan ng kababaihan, hindi natin masasabing nagsusulong siya ng karapatan ng ordinaryong mamamayan, and na, kumbaga, empowering ang kanyang leadership. Alright. Sige, hanggang sa susunod na Genzinal Tour, tatawagan ka namin ulit doon. Prof. Ina, wala kang kawala. Maraming salamat. Sana makasama na kayo sa susunod. Lisandro, Pwede makasama yan. La Pwede Union yan. ba? Oo. Sasama naman kita, partner. Huwag ka mag-alala. Maraming salamat, Prof. Ina. Thank you. Ingat. Yan po si Professor Sabrina Gacad ng UP Department of Women and Development Studies, at yun nga, bahagi siya ng Genzinal Tour ngayon dyan sa bahay ng alumni. Anong oras na, partner? Ang oras, 12 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Take mo sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Mga musta naman tayo no, dun sa nangyaring ng school shooting incident dyan sa Tacloban, at makakausap natin ang kinatawan po ng Tingog Party List, si Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Kong Jude. Good afternoon, Sandro. Magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong oras. Kamusta po yung mga tulong sa Tacloban, Kong Jude? Well, sa ngayon po, kung tungkol po dun sa nangyari nung last week, pag-iisang linggo na mula noon, tuloy-tuloy pa rin naman yung ating pagresponde kung sa anong paraan, especially with the burial ng mga nasawi, and also with the continued medical assistance sa mga pasyente na nandun pa rin sa hospital. And we're expecting na by either tomorrow or the next coming days, magsimula na ma-discharge yung ibang mga pasyente.
Nandyan din po yung patuloy nating suporta sa psychological first aid na ginanap nito mga nakarang ilang araw sa mga guro, mga estudyante ng San Jose National High School na pinangunahan ng ating mga parokya sa nasabing lugar. For now, no, we're actually going in a few minutes, in a few hours, we're going to meet some of the line agencies, lalong-lalo na yung DepEd, yung DSWD, yung police, for updates. And we're looking at the possible course of action as follow through, no? Kasi hindi lang naman natatapos sa pagresponde, although we're doing our best to be able to respond to the immediate concerns, no? Pero alam natin this will take more than that to be able to actually heal from this incident, at hindi lang ho yun, yung talagang masigurado natin na hindi na mangyari ito muli sa ating mga eskwelahan. Ngayon ay ipinagdiriwang ang Sangyaw Festival, tama ba, Kong Jude, sa Tacloban? Medyo, sabi nga namin, very paradoxical, no? To use a word, no? Itong pinagdadaanan natin, pero at the same time naman, nai-celebrate tayo ng Bispiras natin, at in a few minutes, no, in a few hours, magkakaroon na yung traditional nating Sangyaw Parade of Lights. Kumbaga, these are all reminders to us na ang buhay, ganun talaga. Merong pinagdadaanan na kahirapan, pero patuloy na nanatili yung pag-asa natin, no? Bagamat, of course, our celebrations this year are rather tempered, no? Compared as we would want it to be. Pero then again, doon tayo umuhugot ng lakas ng loob, no? Doon tayo lumalakas na kumakapit ng pag-asa na bagamat may mga pinagdadaanan tayo, alam na natin na meron tayong inaasahang liwanag sa dulo ng dilim. Pero pinasimple nga ngayon yung partner, yung pagdiriwang, no? Ng Sangyaw Festival. Pero at least, 'di ba, ito rin ay para makatulong din to sa pag-recover ng ating mga kababayan diyan sa Tacloban, dun sa trauma na inabot ng nakaraan. Matanong lang kita, Kong Jude, kasi 'di ba, naglabas ng pahayag noon, kasagsagan noon si Vice President Sara Duterte na magsilbi raw sanang wake-up call ito at parang kinulang ng intelligence gathering ang pamahalaan nung mangyari nga yung campus shooting. Hindi ba kayo parang... Well, kung ako tatanungin, no, mahirap sabihin na isang factor lang ang masasabi natin punot dulo ng pangyayari, no. Napakaraming factor na kailangan natin i-considera, although nandyan nga naman ang issue ng safety ng ating mga eskwelahan, pero nandyan din po yung question ng gun control, nandyan din yung issue ng bullying, nandyan yung issue ng mental wellness ng ating mga estudyante, nandyan yung ability ng ating mga eskwelahan na magresponde sa pagkatapos ng isang ganitong pangyayari. Kung ako din tatanungin, kahit nga yung responsableng paggamit ng social media, di ba pang digital content, Yes. Magiging kailangan din usisain, no? At maging ako, kahit to be honest, kahit yung katanungan na kailangan natin sagutin bilang isang lipunan, paano kasi yung mga kabataan, hindi naman ito siguro nangyari lang na sila lang ang nakapag-isip ng ganito, no? Siguro na-influensyan din sila ng siguro itong yung level of violence, no, na tolerate natin sa media, sa social media, o maging yung sabihin na lang natin yung tuloy na kumbaga yung tension at yung cycle of hatred, yung language of hatred na ginagamit natin kahit hindi lang siguro sa mga hindi lang sa pang-araw-araw na pangyayari, kasi maging sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. So I think all of these things contributed to that incident, and it requires a lot of honesty and courage on our part to really take action, no, and not just be hindi lang umabot sa nagtuturuan, kundi paano talaga natin masisigurado na ang ating mga kabataan, hindi lang yung kabataan sa eskwelahan,
pero maging ang kabataan sa ating mga kabahayan, no, ay sa ating mga tahanan, ay talagang sila po ay ligtas at may tamang paggabay ng mga magulang at mga nakakatanda. At doon nga sa punto ng pagpapanagot, siya mismo, ang pangalawang Pangulo, si Vice President Sara Duterte, ay mahaharap sa kanyang impeachment trial. At sinabi nyo nga, Kong Jude, na kung ang mga estudyante ay pinapanagot sa kanilang salita, lalo na ang Vice President. Can you expound on this? Ano po ba ibig sabihin nito? Well, siyempre, alam naman natin, habang tumataas ang katungkulan, ay nagiging mas mataas ang dapat na pananagutan, no. It's really part of our democratic design kung sasabihin, no, yung ating sistema ng pamumuno, ang ating demokrasya ay nakaangkla talaga sa hindi lang sa pagtupad ng kumbaga yung pag-execute lang ng power, no, ng public office, but public office is basically, sabi nga ng Constitution, is a public trust, no? Kaya mahalaga na nakikita rin ng ating kabataan kasi alam mo, mga kabataan nagmamasid yan eh. Hindi lang natin, siguro kung merong tayong matututunan sa mga pangyayari nitong nakaraang mga araw, ito yung maisip natin na mga kabataan hindi sila silent observer lang sa kung ano ang kultura, ano yung pag-iisip na ginagawa natin bilang nakakatanda. At mahalaga na lalong-lalo na sa exercise na ito ng impeachment, and to be honest, going beyond the personalities, talagang kailangan na makita na hindi ito tungkol lang sa isang tao, tungkol sa vice presidente, ito tungkol sa paano nilikha, paano pinapatibay ang ating lipunan at ang ating demokrasya. At kasama ho nga dito yung pananagutan ng ating mga halal na opisyal. Kong Jude, napag-usapan na rin yung mga kabataan no, sa online. Yung freedom of speech, sabi hindi ito absolute. At ito rin yung pinupunto ng depensa ni VP Sara na sakop nito yung kanyang mga binitawang pahayag laban sa First Family, no? Na kasama ngayon sa articles of isa sa articles of impeachment. So anong masasabi mo, Kong? Pananaw mo doon sinasabi na hindi absolute yung freedom? Meron tayong sinisigurado maan ng konstitusyon, no? Na meron tayong karapatan sa pananalita. Pero hindi po saklaw ng karapatan natin sa freedom of expression ang mag-threaten ng pinakamataas na mga opisyal ng ating bansa. Kasi po ito pinagbabawal ng batas. Kung maalala nyo, meron nga pong teacher noon, nung karaang administrasyon, meron nga ho siyang, kumbaga, I'm sure it was made in jest kasi wala namang kapasidad yung tao talaga maglabas ng halagang sinasabi niya na gagawin niyang reward. Kung merong makakapatay sa dating Pangulo, kung iisipin mo, yun nga na hindi public school teacher lang, no? Hindi naman sa minimenos natin, pero alam naman natin na ang kakayahan nun, di ba, ay talagang inimbestigahan at talagang tinimbang natin ang kanyang pananagutan. Mas talo pa kung ikaw ang hindi lang ang pangalawang Pangulo, hindi lang ikaw yung pangalawang pinakamataas na opisyal, kundi sakasakaling mangyari man yung sinasabi niya, ikaw din ang hahalili sa Pangulo. Kumbaga ikaw ang beneficiary, di ba? So, I think it's very clear naman, it's very elementary. Lahat naman siguro ng Pilipino na alam na hindi lahat ng karapatan natin ay karapatin ang gawin ng kahit anong gusto natin at hindi saklaw nito na maging basis to o maging kumbaga rason to para tayo naman ay lumabag sa batas. Klaro naman ho ang batas tungkol sa pagpapahalaga dun sa katauhan ng ating mga halal na opisyal, yung safety nila, any threat. Kaya nga sinasabi natin, no, the threat itself is the crime. Kasi there are actually laws that prohibit that. And when you are the second highest official of the land, definitely there is even a higher accountability on your part. Kaya nakakalungkot na naririnig natin ang mga usaping ito. Kasi
kung isipin mo, mabuti ako honestly, maganda na umuusad na ang ating impeachment kasi mapapakita natin na merong pamamaraan within our democracy to actually exact accountability. Na Alright. hindi pwedeng ipasa walang bahala lang. Hindi porket ikay pinakamataas na opisyal, pwede mo nang gawin kung anong gusto mo. In the end, kahit pinakamataas ka man na opisyal o katulad nung teacher nung naunang administrasyon no, na naggawa ng threat sa dating Pangulong Duterte, lahat tayo answerable sa batas. Lahat tayo ay answerable to the consequences of our actions. And I think this is a very good lesson that everyone can learn, no? Especially as we seek closure over these issues. Okay. Sige po, marami pong salamat, Kong Jude. Maraming salamat, Sandro, Maan. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you. Yan po si Tingog Party List Representative Jude Asidre. O eto, magbasa muna tayo ng comments. Kaya Bye-bye. pa. Oo. Ito, Banong. Magandang hapon, mga kapamilya. Mula kay Rodel Dava, good afternoon po, mamaan. Si Cher Dennis ay watching daw siya. Good afternoon. Yun din si Estrella Garcia. At ito si Eliazar Isidro. Good afternoon, mamaan. Sir Sandro, always stay safe. And God bless you always. Happy Monday. At ang suki, Ma'am Nona Damian. Hi, Miss Maan and Sir Sandro. Blessed Monday. Ay, susunod na po sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpuz at Jack Batallones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?